Isang magandang araw na naman pong muli mga brad. So welcome back pong muli sa ating YouTube channel. So ngayong araw po mga brad, ang ating babahagi sa ating video po ngayon ay magre-repair po tayo nitong chassis po na ito. At ito po kasi ay nabiyak po ito. At ito po tinatanggal na po ng mekaniko. Ito po yung bracket po na ito ng tangke po ng diesel. At kailangan pong tanggalin po ito dahil nandito po malapit yung biyak po ng chassis po na ito. At ayan po tinatanggal na po ito ng Pakistani po na ito na mekaniko. At ayan po yung Pakistani po na yan, nakasama namin ay number 1 na mechanic po daw, Pakistan. At ito po yung ating tatanggalin po na rivet. So dalawa po yung tatanggalin po natin to na rivet po na ito dahil dito po nakatapat yung biyak po na yan. So lalagyan po kasi natin ito ng tapal po na chassis din po ito sa labas po na yan. At ito po tatanggalin na po natin yung rivet po na ito. At medyo matigas po ito. So gagamitan po natin ito ng martilyo. At ito po yung ginagamit po namin pantanggal po ng rivet. At ito na po mga brad yung ating chassis at natanggal na rin po natin yung 2 piraso po ng rivet po na ito. At ito na po yung ating natanggal na 2 pirasong rivet. At medyo nahirapan po tayong tanggalin po ito dahil matigas po talaga itong tanggalin po itong rivet na po na ito. At ito na po yung ating chassis at yan po yung biyak na po na yan. Yan po ay igagrind po natin yan para po malagyan po natin siya ng bevel. At ito po yung ating grinder. At ang bala po na ikakabit po natin dito ay 5 mili po. So yan po mga brad, at sisimulan na po natin itong lagyan po ito ng bevel. So i-grind na po natin po ito. At kaya po natin yan lalagyan po ng bevel para po tumagos po yung ating hinang po dito sa likuran po ng chassis. At hindi na po natin po kasi ito lalagyan po ng chassis po na doble sa likuran dahil sa tapat po nito ay may bracket at meron po rin itong mga hose. Kaya po may hirapan pong maglagay po ng doble po nito na chassis sa loob po nito. Kaya po lalagyan na lang po natin ito ng chassis dito lang po sa labas. At kailangan po ay maganda po yung pagkakahinang po dito para po matibay po siya kahit papaano. At ayan po mga brad, at tuloy-tuloy lang po yan. Ito na po mga brad yung ating pagkakabebel at na-level na rin po natin yung dugtungan po na ito. At hinangin na po natin itong naka-vertical po na ito. At pag nahinang po natin yan, saka po natin tatanggalin po yung tukod po na ito na nasa ilalim po na yan para po malagyan po natin ng bevel at ma-welding po ito. So yan po, at ang gagamitin po nating welding rod ay ito po yung 7018 na ISAB. At pagka naka-welding na po natin ito ay tatanggalin na po natin yung jack bolt po na yan. At yan po, at sisimulan na po natin itong hinangin. At ito na po mga brad, at tapos na po nating hinangin po itong naka-vertical po na ito ng dugtungan po na ito. At tatanggalin na po natin yung tukod po na ito sa ilalim para po mahinang na po natin itong ilalim po na ito. At yan po, at sinisimulan na po nating hinangin po yung ilalim po nitong chassis po na ito. At bago po natin to hinangin, ayan, ito po ay na-grind na po natin to. At nalagyan na rin po natin ito ng bevel nya. At pag natapos po natin itong i-welding,
ay saka po natin ilalagay po yung chassis po na idodoble po rito sa labas. At ito na po mga brad, yung isasalpak po natin na chassis po na yan po yung ating idodoble. At may lamang po ito dahil wala po tayong materyales na magamit. At yan po, at isasalpak na po natin ito. At ito na po mga brad, yung ating plate, at naisalpak na po ito. So pwede na po ito pang samantagalan. At shoutout nga po pala dito sa aking partner kay Narender. So isa po siyang Indiano. So ano po mga brad, at tapos na po ito at hihigpitan na lang po namin po ito. Ito na po mga brad, yung ating chassis, at ito po ay tapos na, at nilagay na rin po yung mga bolt po nito, at nahigpitan na rin po ito. At ito pong bracket po ng tangke ay nailagay na rin po ito. So ito po ay tapos na. At kung nagustuhan niyo po mga brad yung ating video ay pa-like and pa-subscribe naman po ng ating video.